Hello, SSS pensioners! It's me, Angel. Welcome back sa aking YouTube channel. Sasagutin ko tong comment ni Ma'am Belinda. Hi, Ma'am. Sabi niya, retirement po ako. Ang pension ko po ay 6,000 pesos. Nag-loan po ako ng 36,000. Paano po pagdating ng December 13th month pension? Magkano po ang matatanggap ko po? Ang sagot dyan, ma'am, ay 6,000 pesos pa rin po ang iyong matatanggap na iyong 13th month pension sa SSS. Buo po yan, walang bawas. Dahil ang 13th month pension ng ating mga pensioners dyan, ang halaga po niya ay katumbas po ng inyong 1 month na regular monthly pension mula sa SSS. Kung meron man po kayong pension loan, hindi po yan binabawas sa inyong 13th month pension. Ang pension loan po ay binabawas lang po ito sa inyong regular monthly pension. Hindi po gagalawin dyan guys ang inyong 13th month pension. Halimbawa sa December mo na payout ng iyong regular monthly pension with 13th month pension. So let's say ang iyong monthly pension ay 6,000 pesos. Tapos meron kang pension loan. Ang iyong monthly payment, ang deduction sa iyo ni SSS sa iyong pension loan buwan-buwan ay nagkakahalaga ng 1,500. So sa December pension mo, ang iyong regular monthly pension ay 4,500 lang yan, no? Kasi yung 6,000 mo na regular monthly pension, i-deduct natin dyan ang iyong pension loan na 1,500. So 4,500 na lang. Isabay na binibigay ang regular monthly pension at 13th month pension kapag December. 'Di ba? So ang 13th month pension mo ay 6,000 pesos. So magkano lahat ng pumasok sa'yo sa December 2026? Yan po ay 10,500 pesos. 6,000 sa iyong 13th month pension, tapos yung 4,500 naman yung natira doon sa regular monthly pension mo, na deducted na ang pension loan. So, 10,500 ang papasok sa'yo sa December 2026. Pero kung wala kang pension loan, so ang matatanggap mo sa December ay 12,000 pesos. 6,000 sa iyong regular monthly pension, plus 6,000 naman sa iyong 13th month pension. Kaya yung mga walang pension loan dito, pagdating ng December, doble ang papasok sa kanilang mga account. Walang bawas dahil wala naman silang pension loan. Nagets nyo po? Tandaan nyo guys, ang pension loan, binabawas lang talaga yan sa inyong regular na monthly pension. Natatanggap nyo buwan-buwan hanggang sa ma-fully paid nyo yan, no? Kung nung nag-apply kayo ng pension loan, tapos, di ba, pipili kayo doon kung ilang months yung ilo-loan nyo. Tapos, makikita nyo rin naman doon ang payment terms kung ilang buwan yan mababayaran. So, mananatili yun sa ganun, guys. Yung 13th month pension nyo, untouchable yan, no? Buo yan, walang bawas dyan, kahit magkano. By the way, mga ma'am and sir, kapag mag-pension loan po kayo, dapat alamin nyo magkano ang inyong monthly payment sa inyong pension loan para aware po kayo guys kung magkano ang binabawas ni SSS buwan-buwan sa pension loan nyo doon sa inyong regular monthly pension. Napapansin ko po dito, ang dami pong pensioner na may mga pension loan sa SSS pero hindi nila alam magkano ang kanilang monthly payment sa kanilang pension loan. At hindi rin nila alam kung kailan matatapos ang kanilang pension loan with SSS. Nako, wag pong ganon. Dapat kayo mismo sa sarili nyo, aware po kayo sa pension loan nyo with SSS, guys. Wag po kayong laging go with the flow lang. Alam nyo yung sasabihin nyo, binabawasan pa ako ni SSS sa pension loan ko. Hindi ko alam kailan yan matatapos. Yung mga ganon. Dapat hindi. Alam nyo dapat yan. Magkano yung loan amount nyo, magkano ang monthly payment nyo dyan, kailan mag-start yung monthly payment nyo, kailan yan matatapos. Dahil hindi po natin alam mga ma'am and sir, paano kapag magkaroon yan ng technical issue? Si SSS, di ba technical system error? Na automatic na kasi yung naka-deduct yung monthly pension nyo sa inyong regular monthly pension hanggang sa mag-fully paid yan. Paano kapag nagkaroon ng technical system error?
na kung saan tuloy-tuloy ang deductions doon sa iyong regular monthly pension, tuloy-tuloy ang naging deduction sa iyong pension loan. Pero yung pala fully paid ka na, pero lagi ka pa rin nababawasan ng pension loan. Hindi malabong mangyari yan, guys. Wala pong perpektong system. Okay? Dapat maging responsible din po kayo. Kasi kapag aware kayo kung kailan yan matatapos ang pension loan nyo, tapos, like for example, ngayong June, alam mo, last na payment mo na to sa pension loan mo, 'di ba? Tapos pagdating ng July, nagulat ka, bakit may deductions pa rin ako sa pension loan? Alam ko, nung June 2026 ang pinakahuling payment ko diyan. 'Di ba dapat ganun kayo, guys. Sinasabi ko nga sa'yo, wala pong perpekto sa mundo. Mapa-human error, system error man yan, posible pong mangyari yan. Kaya maging aware kayo dapat. Responsible nyo yan. Responsibility nyo yan bilang isang pensioner na merong pension loan. Huwag kayong magiging go with the flow lang, guys, na okay lang yan, babawasan naman ako ni SSS hanggang sa ma-fully paid yan. Yes, tama naman kayo. What if nga, pag magkakaroon ng technical issue sa system, na-over ka na sa payment, na-over na sa deduction sa'yo sa SSS, sa yung pension loan, tapos ikaw okay ka lang ng okay. Huwag pong ganon. Ha, pinaka-importante sa lahat, alamin nyo magkano ang iyong pension loan, monthly payment nyo, at kailan yan matatapos. Para kapag nag-over, alam nyo mayroong over deduction sa pension loan nyo, puntahan nyo si SSS, ibabalik po sa inyo yan. Okay, mga mama and sir, wag po tayong maging bulag lagi, guys. Hindi po porket mga matatanda na kayo, di ba? Hindi porket mga senior citizens na kayo, ay go with the flow na lang kayo sa lahat ng bagay. Wag po. Kasi kayo lang po matatalo dyan. Sayang naman yung pera. Hirap-hirap pa naman kitain ng pera ngayon. Alright po, mga SSS pensioners natin dyan. That's all for my video for today. Thank you so much for watching, everyone. God bless you all.